ngayon po, Mawalang galang na sa kumakain, ha? Baka masuka kayo dito. kita po natin kung ano po ang nais ng Pangulo. Nakalagay po mismo sa 2026 GAA na patungkol po sa anti-EPAL. Paunti-unti po na gusto ng Pangulo ma-resolba ang issue na ito. Number 1 kayo dyan, eh. Ultimo nga pangalan ng mga bigas. Pangalan, BBM. Di ba? Kaliwat kanan ang pamimigay ng ni Marcos. Nandun mukha niya, pati si First Lady nakingielam. Kayo ang EPAL. Dapat hindi nyo nilagyan ng anti-EPAL bill. Dapat nilagyan nyo anti-Marcos bill. Di ba? O anti-Romualdez bill. Isa pang EPAL yan. Napakatinding ka-EPALA nun. So kung yan po ang nakikita ng mga department heads na dapat ay mas mabilis, tignan po natin kung kailan po nila magagawa ang kanilang mga guidelines. Tinanong ko po kanina yan kay Sec. John Vic at saka kay Secretary Toledo. Hintayin po natin ang mga guidelines, pero ang nais po ng Pangulo mas mabilis na panahon. Maayos po ito. Salamat po. Sunod po, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning po, Yusek. Reaction lang po from Malacanang with regards pa rin po sa guarantee letters. According to Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mahalaga daw po na maitama yung statement ng Department of Health na hindi naman daw po kailangan ng guarantee letters doon sa mga ospital na pinatatakbo nag-operate under DOH. But sa Baguio City alone, according to the Mayor, katuwang daw ng mga pasyente na nangangailangan ng pambayad ng ospital yung guarantee letters and kailangan daw pong ilahad yung tunay na sitwasyon on ground. Your thoughts, Yusek? Actually, nadinig ko po yan, maliban po sa statement na yan na natin nabasa, nadinig ko po ang kanyang interview. Ang sinabi po niya ay sinungaling si Secretary Ted Herbosa sa pagsasalita na hindi naman po nagre-rely ang DOH hospitals, especially with regard to basic accommodations sa guarantee letters. So bago po siguro... So sinungaling. Yan ang sabi ni Magalong dahil daw doon sa... Sabi ni Herbosa, yung sekretary ng DOH, na sinasabing hindi naman daw nagre-rely ang mga ospital sa guaranteed letters. Alam mo, isang katarantaduhan yan. Hindi totoo talaga yan eh. Sinungaling talaga eh. Ang dami kong experience na ganyan. Hindi makakalabas, hindi makakaano, kailangan talaga ng guarantee letter. Hihingi yung hospital para mabayaran yung bill mo. Diba? Tapos sasabihin nyo hindi kayo nakarely. Kasi nungalingan, tama si Magalong dito. Alam mo, pag si Magalong naman may mali, pinupunan natin eh. Pero tama si Magalong sa pagsasabing sinungaling talaga itong sekretary ng DOH na sabing hindi kailangan. Kalokohan. Magsalita ang isang tao na sinungaling, kailangan muna nilang humarap sa salamin at tanungin nila sa sarili nila, sino ba talaga ang sinungaling? Tandaan po natin, itong anti-EPAL bill na nasa 2026 GAA, pinasimulan po ito ng Pangulo. Wala pa po itong anumang administrasyon na nagpapa-implement ito. Pero ngayon, nagiging usap-usapan dahil yan po ang gusto ng Pangulo. So, hindi pa po nasisimulan, papa-implement pa lang po, sinisiraan na. So, yun ang punto ni Claire Castro. Sabi niya, hindi pa nga nagsisimula kasi parang kasisimula pa lang nitong anti-EPAL bill. Nasabi niya siya lang daw, si Marcos lang daw. Parang ICI din yan eh. Ano yung sa ICI? Na parang anti-corruption si Marcos, di ba? ICI, gumawa. Pero wala namang power yung ICI. So, ibig sabihin, bullshit lang, kalokohan, katarantaduhan lang yung sinasabi ninyo. Walang saysay po yung ganyang statement. Kasi until talagang maramdaman ng taong bayan yung hindi na kailangan ng guarantee letter para mabayaran yung kanilang hospital bill. Lahat yan para lang sa optics, para lang sa panglabas. Hindi talaga para totoo. Isa na namang propaganda lang ng Malacanang. Una-una po, yung guarantee letter, 2026 pa lang po ito ipapa-implement. So dapat malaman po mismo ni Mayor Magalong yung timeline
Dahil kung nakaraan po ay may mga guarantee letters, kaya nga po siguro sandamakmak yung mga guarantee letters na in-issue ng Baguio City. Kung sa tingin po niya to ay pang-epal, bakit kaya ang dami rin niyang guarantee letters? Ang labo ng logic niya, no? Ang labo ng logic niya. Kung sa tingin niya epal, bakit daw maraming guarantee letter ang Baguio City? Kasi nga, ma'am, kailangan ng guarantee letter para mabayaran at palabasin yung pasyente. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Tapos sasabihin parang sinasabi nito, pinupunan niya, pero ginagawa naman nila. Naturalmente, kasi kailangan, pinupunan niya nga ngayon, kasi nga sinasabi ni Magalong, hanggang ngayon may ganyang pangkalakaran. Pero wala kami magagawa kasi kailangan para lumabas yung pasyente. Kailangan talaga namin mag-issue ng guarantee letter. Yun nga yung problema ngayon. Tapos sasabihin ni Secretary Herbosa na walang ganyan, na hindi kami nakadepende sa guarantee letter. Pwede naman kahit wala. Kalokohan. Yan yung sinasabi ni Magalong na kasinungalingan. Ito si Claire Castro, utak nasa talampakan Gamitin mo minsan, ma'am, yung utak mo. Wag mo lang iwan sa talampakan mo. Nakasiksik sa sapatos mo Di ba? Yun yung sinasabi Sinasabi natin na wag naman ganyan. Alam mo, Miss Yusek Claire, yung utak mo talaga, hindi ko alam paano naging abogado Natural talaga mag-i-issue ng guarantee letters ang bawat LGU kasi kakailanganin nga Tanggalin nyo yan. Ako ito, challenge ko Tanggalin nyo yan, ilipat nyo yung budget doon na mismo sa ospital. Diba? Huwag na nanggagaling sa LGU, huwag na nanggagaling sa mga congressman, doon na mismo sa ospital. Go tayo dyan. Ang mga guarantee letters po ay hindi naman po talaga sana maggamit ng mga politiko. Inamin ni Mayor Magalong na ang guarantee letters ay ini-issue ng Baguio City, pero ang pondo ay galing sa mga senador. Sino po kayang senador ang tumutulong sa kanila? Ito po kaya yung kanyang mga na-endorso ng eleksyon. Ibig po rin po sabihin ang pagtulong ng mga senador dahil sa pondo na ito ay pang-epal lamang. Nakausap po natin si ASEC Albert Domingo patungkol po dito sa BGC or rather BGH or Baguio General Hospital. According to Baguio General Hospital MCC, ang mga guarantee letters daw po na naibigay po sa kanila ay inisyu ng Baguio City gamit ang pondo nila, hindi gamit ang pondo ng DOH. Dahil kung pag-uusapan po natin ang timeline ng zero balance billing, lahat po ng DOH hospitals sa basic accommodations, hindi po kailangan ang guarantee letters. So sa mga constituents ng Baguio City, kapag kayo po ay pumunta sa BGH, dahil yan po ay DOH hospital, kapag kayo po ay nag-avail ng services para sa basic accommodations, di nyo po kailangan ang guarantee letter. Ang sinasabi lamang po kasi ni Sec. Ted Herbosa, kapag binanggit po natin ang guarantee letter, it means may naggagarantiya. Kapag kayo po ay umutang at meron kayong garantor, yung garantor, kapag hindi nakapagbayad yung umutang, yung garantor ang hahabulin. So kung sino man po ang garantor nito, nagbigay ng guarantee letter, ang nais lamang po sabihin ni Sec. Ted, yun po ang magbabayad. Hindi po manggagaling dapat ang pondo na yan sa DOH. So kung mag-i-issue po ang mayor ng Baguio City ng guarantee letters, siguraduhin po nila na may pondo po sila. At kung ano po ang magiging usapan. Kaya nga, yan nga yung sinasabi. Di ba? Ang gulo mo kausap. Tingnan mo ako ang punot-dulot ending ng sasabihin niya Tingnan nyo. Sa mga private hospitals, hindi po natin hahadlangan yan. Unang-una, pangalawa po, may mga pagkakataon po na nadidinig po natin ang kadalasan ngayon, ang negatibong mga reaksyon ng mayor sa pamahalaan. Maingay po siya ngayon, wala mang po problema at nadidinig po yan ng Pangulo. Pero sana po ay naging maingay din siya
nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Ano kaya ang ano nito? Obsession nito sa mga Duterte? Crush niya kaya si Pangulong Duterte? Hindi ko talaga magets eh. Ano ang obsession nito na ang layo-layo ang issue tungkol doon sa pinirmahan ni Marcos na budget, tungkol doon sa anti-EPAL, tungkol kay Magalong, naidikit niya pa rin ang mga Duterte. Hindi ko talaga magets eh. Anong level ang utak meron nito? Bakit ganun ang obsession niya sa mga Duterte? Alam mo tuloy, yung mga haka-haka ng mga tao na ikaw ay talagang inilagay dyan sa pwesto para i-troll lang o i-bash lang ang mga Duterte. Nilagay ka lang dyan ni Marcos para i-bash at banatan lang ang mga Duterte. Iyan tuloy nagiging totoo sa tingin ng mata ng tao. Kasi nga, ganun ang ginagawa mo. Kahit iba na ang issue, kahit iba na ang topic, mga Duterte pa rin ang nasa bibig mo. Anong meron ka? Bakit ka ganun? Ha? Hindi ko magets eh. Sa totoo lang ha. Hindi ko magets kung bakit ganun ang utak nitong tao na to. Wala talaga sa hulog eh. Siguro, hindi ko alam kung meron ka bang kamag-anak na namatay dahil sa war on drugs. O baka galit ka lang talaga sa sumusubok ibagsak ang droga. Diba? Ewan ko kung anong merong ewan ko kung anong merong kang Sana eventually mabago yung pananaw mong yan. Kasi pagbagsak ni Marcos o pagbaba ni Marcos mula sa siguradong ikaw ay sasama diyang mabubulok, malalaos. Kasi masyado mong isinagad.